buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang One Step Backward. It is very good to say that it is well with my soul, and we can say that only because the Spirit of God rests in our hearts. A wise man once said, one step backward, two steps forward. Hindi daw pwedeng puro abante lang ang buhay, kuminsan merong atras, may pagtigil, para makabuelo, para makapagpahinga at nang sa ganon, lalo pang makaabante. In other words, it is some way of losing to gain eventually. At yan ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, one step backward, so to speak. Salamat, Panginoon, dahil kayo po'y nagpapagaling ng aming karamdaman, nagbibigay ng aming mga kailangan. Kayo rin ang nagtatapon ng liwanag sa mga madilim. Kayo rin ang nagpapakilala sa amin ng mga dapat naming makilala at makita. Kayo ang nagbubunyag ng mga lihim. At kayo, Panginoon, ang naggagabay sa mga matuwid. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at nawa, Panginoon, linisin niyo kami ng lubos. Walang maging hadlang para namin kayo makita ng malinaw at mukhaan. At ang katotohanan niyo magpalaya sa amin, maging liwanag ng aming daan, at maging tibay ng aming loob. We ask you, Father, to be our speaker, lead us unto greater knowledge of you, strengthen us, empower us, heal us with your words. In the name of your Son, Jesus, our Lord and Savior, we pray, confident that you will bless your people today. Amen. Mark 1:21-38. Isang magandang kwento ng napakaraming mabubuting ginawa ng Panginoon. Jesus and his disciples went to the town of Capernaum. Then on the next Sabbath, he went into the Jewish meeting place and started teaching. Everyone was amazed at his teaching. He taught with authority, not like the teachers of the law of Moses. Suddenly, a man with an evil spirit in him entered the meeting place and yelled, "Jesus from Nazareth, what do you want with us? Have you come to destroy us? I know who you are. You are God's Holy One." Jesus told the evil spirit, "Be quiet and come out of the man." The evil spirit shook him, then it gave a loud shout and left. Everyone was completely surprised and kept saying to each other, "What is this? It must be some new kind of powerful teaching. Even the evil spirits obey him." Isang malaking himala na sa pagtitipon nung araw ng pagsamba ay pumasok sa loob ng bahay dalanginan at ng bahay na pinagtitipunan ng isang taong inaalihan ng masamang espiritu. At sa dinami-rami ng tao doon, siya pa ang nakakilala kung sino si Jesus. Sa madaling salita ay pinalaya ng Panginoon ng lalaking ito mula sa masamang espiritu at ginulugulo muna ng masamang espiritu yung katawan ng tao, pinanginig. The man was shaken and then the spirit left him at nagulat namangha ang mga tao. Verse 28, news about him and news about Jesus quickly spread all over Galilee. As soon as Jesus left the meeting place with James and John, they went home with Simon and Andrew. When they got there, Jesus was told that Simon's mother-in-law was sick in bed with fever. Jesus went to her, he took hold of her hand and helped her up. The fever left her and she served them a meal. That evening after sunset, all who were sick or had demons in them were brought to Jesus. In fact, the whole town gathered around the door of the house. Jesus healed all kinds of terrible diseases and forced out a lot of demons. But the demons knew who he was, and he did not let them speak. Very early the next morning, Jesus got up and went to a place where he could be alone and pray. Simon and the others started looking for him. And when they found him, they said, "Everyone is looking for you." Jesus replied,
we must go to the nearby towns so that I can tell the good news to people there. That is why I have come. So na kumalat ang balita tungkol sa pagpapalaya ng Panginoon doon sa taong inaalihan ng masamang espiritu, kaya naman lalo siyang naging kilala. At pag uwi niya sa bahay nitong sila Pedro, may sakit ang biyan ng babae, nakaratay, may lagnat, pinagaling ng Panginoon at ang matandang babae ay agad na tumayo at naghanda ng makakain nila. Dinala ang napakaraming uri ng mga may sakit doon sa bahay na yon. Nagkakamayaw ang mga tao at hindi magkakasya-kasya sa lugar. Lahat ng iba't ibang uri ng karamdaman, pati na ang mga inaalihan ng masasamang espiritu. At lahat sila ay pinagaling. Kinabukasan, madilim pa, tulog pa ang lahat, ay ang Panginoon lumabas ng bahay, nagpunta sa gulod, sa isang ilang na lugar kung saan tahimik at walang ibang tao, at siya ay taimtim na nanalangin. Ngunit dumating ang kanyang mga disipulo, siya ay ginambala at sinabing, marami na po naghahanap sa inyo. Sikat na sikat kayo, pinag-uusapan, at napakarami mga tao na ngayon ay nakapila. At sabi ng Panginoon, dapat na tayong lumipat sa ibang lugar, dapat na makarating din ang mabuting balita sa iba't ibang mga dako. So what do we see in this story? Jesus teaches, and with authority. Sanay na yung mga tao na nakikinig sa mga walang kalatoy-latoy na mga nagtuturo, walang kakwenta-kwenta, walang power, walang dating. Kaya parang merong sariwang hangin na bigla na lamang na dumating at umihip sa kanilang direksyon nung si Jesus ay nagturo. Sabi nila, with authority, this is different from the teachers that we know. Jesus delivers a demon-possessed man initially, then heals Peter's mother-in-law instantly. And then Jesus proceeded to heal many more kinds of terrible diseases and forces out a lot of demons. In other words, Jesus does much good. May lesson agad para sa atin na mga nagsasabing tayo anak ng Diyos, tagapakinig at sumusunod sa Panginoon, that we should fill our lives with good deeds. Tigbe 24 oras lang tayong lahat, 7 days a week. Pantay-pantay ang lahat ng tao sa dami ng oras na available sa Kanya. At ang Panginoon, ginugol niya ang napakarami niyang oras sa paglilingkod. We should fill our lives with ministries and services to people. We were created for a purpose. We were created and gifted to serve others. Ang malalim, mataas at malawak na ligaya ay natatamasa kung tayo ay naglilingkod sa kapwa. At yung malalim, di maipaliwanag na lungkot, pangungulila, kawalan ng direksyon, ay nararanasan ng mga wala man lang paglilingkod sa kapwa at nabubuhay lang para sa sarili. Sila ang napakarami mga inip, sila ang napakarami mga lungkot, maraming mga depression dahil sa sarili lang nakatuon ang pansin. Subalit yung nagtutuon ng pansin, paglilingkod, naggugugol ng pagod, nagpapawis, naghihirap para sa kapakanan ng iba, ay naaaliw ng Espiritong Banal, nagkakaroon ng kahulugan ng buhay, at kumukonti, kundi man lubos na nauubos ang espasyo para sa mga kung ano-anong mga kalungkutan at mga pangungulila at mga kawalan ng kabuluhan. Acts 10:38, God gave the Holy Spirit and power to Jesus from Nazareth. He was with Jesus as he went around doing good and healing everyone who was under the power of the devil. The Holy Spirit that empowered Jesus is the same Holy Spirit who is with us, who is in us. Kaya lahat tayo ay may karapatan, tungkulin at kakayanan na maglingkod sa kapwa. Ang paglilingkod parang step backward. Parang hindi napaglingkuran yung sarili mong pagnanasa, kagustuhan, mga adhikain. Subalit yun ay parang one step backward pero 2 steps forward ang kasunod. Dahil pag naglilingkod ka, marami rin na magbubuting bagay na napupunta sa buhay mo. Kasama na ron ang kaluguran ng Diyos na hindi pwedeng tawaran. John 14:12, I tell you for certain that if you have faith in me, Jesus says this, you will do the same things that I am doing. You will do even greater things now that I am going back to the Father. Isa daw yan sa tunay na marka, label, pagkakakilanlan sa nananalig talaga kay Jesus.
Kung naniniwala tayo kay Jesus, gagawin din natin ang mga ginawa niya at hihigitan pa natin sa bibig mismo ng Panginoon nagmula, yung hihigitan pa natin. At hindi niya sasabihin yun kung walang dahilan. Bibigyan tayo ng kapangyarihan para madaig pa, hindi para sa ating kaluwalhatian, kundi sa kaluwalhatian ng Ama sa Langit, yung mga ginawa ng Panginoong Jesus. Philippians 1:11, Jesus Christ will keep you busy doing good deeds that bring glory and praise to God. Yan, magiging okupado tayo, punong-puno ng activities, abalang-abala, at ang Panginoong Jesus daw ang may kagagawa nun. Tinuturuan tayo, binubunsod tayo, tinasamahan, inaakay, para maglingkod sa kapwa at gumawa ng mga mabubuting bagay. It's pure religion to do good deeds. Sometimes yung salvation by faith na-abuse ng maraming Bible-based Christians to the point that it becomes a license not to do anything good anymore. Pero kung tunay na tumanggap tayo ng kabutihan na ginawa ng Panginoon, ang buting ito ay magmumultiply, dadami at uulitin at gagawin din natin. 1 Peter 2:12, always let others see you behaving properly. Then on the day of judgment, they will honor God by telling the good things they saw you do. Malinaw, lagi daw na hayaan ng mga taong makita ka na tama ang kilos. Tama ang ginagawa mo. Pag nakatalikod ang iyong magulang, pagka biglang humarap, aabutan ka nag-aaral. Hindi puro games, hindi puro bulakbol, hindi puro kung ano-anong mga pagsasayang ng oras. Pag nakatalikod yung asawa mo, biglang umuwi, aabutan kang matino, matapat, naglilingkod. Pag bigla kang nakita ng iyong kasambahay, ang aabutang ginagawa mo ay kapuri-puri. Hindi bigla mong bibitawan, bigla mong iibahin dahil nahahalata ka na bisto kang may ibang ginagawang hindi tama. Pagka ikaw ay teacher, dapat pag chinek ang lesson plan mo, may lesson plan. Estudyante ka, pinagpass ng homework, may ipapass. Nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, honest ka sa paggamit ng oras, hindi mo dinadaya yung kumpanya nagpapasweldo sa iyo na hindi ka naman nagtatrabaho o ginagamit mo pa yung oras at gamit ng kumpanya para i-promote ang sarili mong mga sideline. Naglilingkod ka sa isang tao, matapat ka, pinagtitiwalaan ka, dapat you deserve the trust. Hindi yung pag napatalikod ang tao, gagawa ka ng mga bagay na hindi mo naman gagawin sa harap niya. Dahil una, nahihiya ka o kaya ay talagang hindi dapat gawin. Always let others see you behaving well. It's pure religion also. Akala ng iba, yung pagiging relihiyoso lang, magmemorya ng mga verses, ng mga doktrina, makipagtalo, daigin ng mga kausap. Pero sabi, kailangan ang lahat ng nakikita ng tao sa iyo, kapuri-puri. Yung hindi ka mahihiya, natamaan ka man ng camera, na-focus ka, nalitratuhan, hindi ka kahiya-hiya. Yun ang totoong tao. One unassailable mark of a true believer is being full of good deeds. Not being full of judgmentalism and self-righteousness. Not being full of jealousy or being competitive. At hindi yung mga taong siraan ng siraan, pagalingan sa ngalan ng Diyos. Hindi naluluwalhati ang Diyos kung ang mga nagsasabing nananalig sila sa Diyos ay naglalaban-laban, nag-aaway-away, naglalabo-labo para patunayan kung sino ang mas banal o mas tama. So napakaraming ginawa ng Panginoon na kabutihan. Kung tutuusin, nakakapagod. Nakakadrain. Mag-counsel ka lang ng isang tao, yung sabihin niya yung problema mo, kahit hindi ka pa nagbigay ng payo, napagod ka na eh. Makinig lang ng problema, nakakapagod. Lalo na magbibigay ka pa ng matinong payo. Kung nagpa-follow up ka ng problema ng isang tao, nagpapa-counsel sa'yo, pabalik-balik, paulit-ulit, dahil nade-develop yung kwento ng buhay niya. Yun lamang magturo ka ng isang Bible class ay nakaka-drain. Preaching can drain you. Service can drain you. Nakakapagod ang lahat ng uri ng gawain. So after rigorous work, what do we see Jesus doing? And this is the heart of the matter that we like to focus on. Jesus gets up early in the morning, goes to a quiet place by himself, spends time alone with God, and prays. Maaga pa. Bakit maaga? Para tulog pa yung iba. Para tahimik. Para walang manggulo sa kanya. At siyempre, lalo tayo mga tao, iba naman yung linaw ng isip natin pagka umaga.
Iba yung takbo ng utak mo sa gabi at pagod ka na, kaya huwag ka magpapasya sa oras na pagod ka at galit sa gabi. Matulog ka muna, kinabukasan na. Naiiba ang lahat pag nakakapagpahinga. So maagang maaga pa lang, hindi pa pumuputok ang liwanag sa silangan. Nagpunta siya sa isang tahimik na lugar. Maaring siya ay naliligiran ng ilang halaman o nasa siya sa mga gilid ng bundok kung saan ramdam na ramdam niya ang presensya ng Ama sa langit. At siya'y nag-iisa, nananalangin. Lesson para sa atin mga kapatid, after serving well, we should recharge spiritually by being alone with God and by praying. Nakaka-discharge talaga, nakaka-deplete yung paglilingkod. Kaya napakahalaga na kung ang isang tao ay galing sa isang paglilingkod sa kapwa, social work, nagturo, umawit, nangaral, naglingkod sa iba't ibang ministry, ang kasunod, quiet time. Because you cannot give what you do not have. Lalo't ikaw ay leader, tatay, nanay, manager, presidente ng kumpanya, team leader ng isang grupo, napakalaki ng pananagutan mo sa taong iyong pinangungunahan na magkaroon ka ng quiet moments with God. Why? Sa pananahimik mo sa presensya ng Diyos, lumilinaw yung isip, tumitino ang iyong mga desisyon. Bumabalik ang lakas mong espiritual para muli na naman makapanguna ka o makapaglingkod. Nananariwa sa iyo ang mga makahalagang bagay dahil pinapaalala ng Diyos at hindi ka nalilibang sa mga walang kwentang bagay, forgetting meaningful things. Tumitibay ang iyong pananalig para mapaglabanan mo ang mga tukso, malampasan mo ang mga pagsubok at magawa ang mga iniaatang sa iyong mga tungkulin. Kaya ang isang taong merong malaking pananagutan, lalo na sa kapwa, lalong dapat madalanginin. Lalong dapat maraming oras ng pananahimik, pagdarasal, pagbubulay-bulay. At kahit yung wala ka lang iniisip, para naman walang laman yung isip mo at makausap ka ng Diyos dahil hindi siya kailangan makipagsiksikan at pumila para lang makapasok sa loob ng iyong isip. Ephesians 6:18, never stop praying. Always pray by the power of the Spirit. So the first important habit is to make or to develop further, or if you have left, to return to praying. Maganda itong review sa panimula ng taon, sa panimula ng anibersaryo, sa panimula ng anumang season. Kumusta ang personal prayer life? Madalas ito ay nawawala, lalo na sa mga naglilingkod. Yung may mga ministry, lagi nagmamadali, laging nagkakandarapang makamit ng mga deadlines. At kasi akala nila habang naglilingkod sila, parang prayer na rin yun. No! Bakit hindi kasabay na ginagawa ng Panginoon yun? Naglilingkod siya tapos bigla siyang nanahimik, lumayo sa karamihan at nanalangin dahil talagang magkaiba yun. Yan ang unang ginagawa ng tao nakakakilala sa Panginoon, nagsisimulang mag-aral ng Biblia to set time for personal relationship with God, for personal prayer, fellowship, and meditation. At kung siya ay lumalago na sa Panginoon, lalong lumalago pa dapat yung quality ng kanyang quiet time. At kung tulad ng ilan, ay nalimutan na yon na wala, tumalsik, dahil naitaboy ng maraming kaabalahan, dapat ibalik sa buhay natin yon. Sino tayo doon? Yung magsisimula pa lang, yung magde-develop, o yung magbabalik ng prayer life, ng meditation, ng quiet time. Yung mga unang-unang mga panahon na ang tao ay nagiging mananampalataya, maraming time for that eh. Pero the first symbol, the first sign of backsliding is declining quiet time. Declining personal moments with God. Acts 10:2, Cornelius was a very religious man. He worshipped God, and so did everyone else who lived in his house. He had given a lot of money to the poor and was always praying to God. So si Cornelius, bagamat isang Roman citizen, ay mananampalataya. Siya at ang kanyang sambahayan ay laging nananalangin at sa kanyang paggawa ng kabutihan at kawanggawa, hindi nawawala ang personal na pagdarasal. Good deeds and prayer go together.
Good deeds without prayer, kalahati lang. Prayer without good deeds, kalahati lang. Dapat yan magkakambal. Good deeds and prayer, and a good prayer life distinguish genuine, powerful believers. Meanwhile, anong nakita natin nangyari habang ang Panginoon taintim na nananalangin, dumating ang mga abala. Peter and the others look for Jesus. Pagising ng mga disciples, sakita nilang nawawala ang Panginoon doon sa kanyang higaan, agad-agad sila naghanap. Peter and the others tell him how everyone seeks him. They disturb his aloneness and communion with God by interrupting his quiet time. Kaya naman, ang Panginoon lumayo, nagpakalayo-layo. Siguro kung doon lang siya nananalangin sa tabi ng kanyang higaan, agad-agad siyang naabala. At least ito, hinanap pa siya, nagtagal pa, nagkaroon pa siya ng longer time to pray. People can really interrupt, even well-meaning people. Kaya nga ang dapat na gawin, kung sa palagay nyo, aabalahin kayo agad ng asawa ninyo, ng mga anak ninyo, ng mga tungkulin nyo sa buhay, agahan ang pagising para manalangin. Kung kailangan ay 5 o'clock, gising na kayo dahil magsisimula na kayong magbadali, 4:30, gigising na para manalangin. Teka, 30 minutes yun. Pwes matulog ng mas maaga. Bawasan ang TV. Bawasan ang walang kakwenta-kwentang pagsasayang ng oras bago matulog. Yung kutakot-takot na games. Kung ano-anong mga Facebook na ang haba-haba, mas mahaba pa sa quiet time. Pag mas mahaba ang Facebook nyo sa quiet time, nako, mali yan. Ilalagi nyo ang sarili nyo pag nag-Facebook, pagka nag-i-internet at gaano kahaba yung prayer. Biruin nyo, ang tagal nyo nakikipag-connecta sa tao tapos yung Diyos konti lang. Kaya inagahan ng Panginoon. Kaya siya nag-iisa. They did not read body language. Sinabi na ngang, nandun ako, malayo, nag-iisa. Anong ibig sabihin ng body language? Huwag mo akong abalahin, huwag mo akong puntahan, huwag mo akong samahan. Dahil kung talagang gusto ko makipagkwentuhan sa inyo, nandito ako. Kung gusto kong malapit, hindi na ako lumayo. Maraming tao ganon. Meron tayong isang napakasikat na artista na naging mananampalataya at sumali sa isang local church. Ang aga-aga niyang pumupunta sa local church para manalangin. Hindi na siya makabuo ng isang sentence ng panalangin. Lagi may kumakalabit dahil gusto magpa-picture. Mga brothers and sisters in the Lord na nang-aabala sa nananalangin. Kung minsan nananalangin ka, nagwa-worship, kakalabitin ka, magpapapicture. Hindi naman masama magpapicture kung nasa lugar. Katulad nito, nananalangin ng Panginoon, sabi, ang dami-dami na pong tao naghihintay na sa inyo. Hindi ba alam ni Lord John? Hindi ba kaya nga siya lumayo para huwag abalahin? Pero inabala pa rin. Peter and the others were focusing on his popularity and success. So niya, successful ang ministry natin. Ang daming tao, ang hindi nila nababatid, kaya nagsasaksid ang ginagawa ni Jesus dahil sa kanyang prayer life. Dahil sa kanyang pakikipagniig sa Ama sa Langit. Na kung meron kang nakikitang ginagamit ng Panginoon to teach, to preach, to heal, to minister, hayaan mong mapag-isa dahil doon siya kumukuha ng lakas para makapaglingkod sa iyo sa mga public moments. Kailangan merong ganong space. Peter and the others were suggesting that he goes back to the same crowds. Ang dami na po. Which the Lord very indirectly refused. Sabi niya, dapat tayong lumipat na sa ibang bayan-bayan para sila man makarinig ng mabuting balita. So people close to Jesus were taking him away from the private time and from the private space of prayer. People close to you are the ones who will do that. Asawa, anak, kapatid, sweetheart, whatever. Pag nagpe-pray naman kayo, biglang nanginig lang yung cellphone, titigil pa sa pagpe-pray para magbasa lang ng text na, hugs, hugs. Makakapaghintay yun. Na-interrupt ba dapat ang prayer? Hindi naman yun ganun kahaba. People close to him were taking him to public appearances. Why? Because it made them feel good. It made them feel popular. They were excited about the fruits of Jesus' power and appreciative of its source. Private, quiet time. Pag nakakakita tayo ng mga effective servants of the Lord,
Blessing ni Lord, grace ni Lord, at prayer. Prayer nung taong ginagamit at prayer ng mga tao para sa Kanya. So hindi laging dapat inaabala yan. When you are useful, fruitful and effective, famous, people will look for you and want you. People will pressure you into being always there as they wish. Because people will treat you as public property. Dapat nating ma-appreciate dito yung very nuanced rejection of the Lord doon sa clamor for Him to be popular. Ang dami na pong tao, hinahanap kayo, nag-move sila to the next town. Hindi yun ang binalikan nila. Maraming kilos ang Panginoon na parang kakaiba, pero pag-aralan mo, kung binalikan niya yon, di ba balikan niya uli bukas sa makalawa, magkakaroon na ng demand para sa Kanya. Because the public can really treat you as if you were their property. Pero hindi yon ang kinonsinti ng Panginoon. So, if people want you, if people want your time, if people want your attention, it is up to you to keep your quiet time. It's up to you to keep your focus on what really matters. You're a nursing mother, you are raising young children, you have many duties, kailangan ipaglaban, ihanap ng panahon at lugar ang ating quiet time. Dahil kailangan natin ng balance. The problem with successful artists, successful first movies or first books or first work, nakakabigo pagka tinignan mo na yung sequel. Minsan merong gagawa ng magandang libro dahil successful, gagawa ng pangalawa, wala nang kwenta. Merong pelikula ang ganda-ganda, nag-click, gagawa ng pangalawa, wala nang kwenta. You know why? Kasi kaya yung una, ganun ka-successful, ang lalim ng pinagkunan. Ang haba, ang lawak ng karanasan at dunong na nagpunta doon. Tapos gagawa ng pangalawa, ilang linggo lang o ilang buwan para samantalahin yung pagiging uso. Wala nang pinagkukunan, repetition na lang. Kaya low quality, nakaka-disappoint. At ganun din, yung mga spiritual giftings, mga pagtuturo, pagpapagaling, malalim ang pinagkukunan yan. Kaya kung sino man ang dinadaluyan ng ganung pagpapala, dapat bigyan natin ng time and space para ma-recharge. Para muli na namang mag-ugat siya sa malalim dahil nabunot na ng daming trabaho. Kailangan makakonekta uli siya doon sa banal, sa divine, sa Ama sa Langit. Hindi dapat inaabala yon. Kaya ang problema sa mga sequel, disappointing. Because it is not as rich as the first one because there was not enough time to make it well. Ganon din sa ating mga paglilingkod. At ang mga tukso, lalo sa mga lingkod ng Diyos, is immediately after a great success. Teacher ka, very popular ka, the temptation can come right after that. Meron kang ginawang mission, singer ka, ang dami-daming na-bless, the temptation comes immediately after. The temptation na maging mayabang, temptation na makalimot, temptation na malibang, kaya kailangan prayer ka agad. Kailangan luhod agad. Kailangan recharge agad spiritually. Nagsasucceed ka sa negosyo, doon ka dapat ma-recharge. Kasi mas malaking trial ang success kaysa failure. Why? When you fail, you are forced to pray. But when you succeed, sometimes you forget to pray because successful ka naman. Parang walang need. Sikat ka naman, maraming gagawin, maraming choices, you're mobile. So mas mahirap the trial, mga kapatid, ang tagumpay kaysa kabiguan. Mas maraming taong nalalayo sa Diyos dahil sa tagumpay, hindi dahil sa kabiguan. Dahil yung mga nabibigo nga, lalong kumakapit sa Diyos. Liban na lang, matuksong magtampo at lumayo sa Diyos, which is bad. Kaya yung nagtatagumpay, yung mabunga tulad ng Panginoon, nakapagpagaling, nakapagpalaya sa mga masasamang espiritu, nakapaghimala, dasal agad ang ginagawa. Para hindi pasukin ang yabang, para hindi malito, malibang, at hindi nagpapanggap na lang. Parang si Moses, nung galing siya sa bundok, humarap siya sa Diyos, nung bumaba siya, nagliliwanag talagang mukha niya, literal. Kaya yun naman, nung kumukupas na yung liwanag, nagbelo na si Moses para hindi mahalata ng mga tao na kumukupas na yung liwanag at wala na. Kasi ang tagal na niyang hindi humaharap sa Diyos.
Kaya napakahalaga yung tunay na pagharap. At yan ay ginagawa natin sa pamamagitan lang ng panalangin because God is only a prayer away. Sa mga taong hindi naman tabi ng bundok, walang gulod, maliit lang ang inyong bahay at marami kayong gagawin, hindi nyo na kailangan pumunta sa malayong bukid sa gilid ng isang bundok para mapag-isa. Ipikit nyo lang inyong mata, kahit naliligiran kayo ng maraming tao, ay mapag-iisa na kayo kasama ng Diyos. In that case, privacy is in the mind and in the mindset. So keep your balance. Napakahalaga na lagi tayong na-charge. Cellphone nga gina-charge. Spirito pa ba? Kitang-kita nyo kasi sa cellphone pag low bat. Hindi natin nahahalata kumisan sa spirito natin pag low bat. Paano nyo mahahalata? O eto, magagalitin ka na. Wala ka ng pasensya sa kapwa. Selfish ka na uli. Puro ako, nasaktan ako, damdamin ko, kailangan ko, gusto ko. Low bat yon, spiritually speaking. Ini-insist ko yung gusto ko, makasarili ako, nagiging sakim na yata ako, nagiging unreasonable. Low bat yon. At kung yung mga tao nagpapanik pag low bat na ang cellphone, dapat magpanik pag low bat ang espiritu. At ang maganda nito, hindi nyo na kailangan ng kung ano-anong gadget para mag-charge. Just be alone with God and pray. Be quiet enough so that you can hear the soft voice of the Spirit. Kung may isang simpleng bagay na dapat simulan, i-develop o balikan kung nakalimutan, quiet time. So Jesus resists the temptation to have a part 2 of what he had done. Jesus tells them that they should move to other places to serve there as well. Yan ang temptation ng mga nagsasucceed, mag-part 2. Kaya yung mga pintor na sobrang successful yung style, hindi na makaalis sa style na yon kasi yun ang mabili. Parang 10 years na yata, 5 years na puro kwadradong bahay ang ginagawa nitong pintor na to, hindi na ba siya aasenso? Kasi mabili. In that case, commercial success ruins the artist. Naging pera-pera na lang. Nakita nyo yung mga artista na sa simula, click na click sa isang uri ng role. Mamaya uulitin na naman yon sa pangatlong pelikula, yun ulit yung role nila hanggang gas-gas na. Alam mo na wala nang ibubuga to, yun na lang nang yun. Ganon na lang ang arte niya habang panahon. Kasi replay ng replay. It can happen sa ministry. Pag may nag-click na isang ministry, replay ng replay, pero may panahon, may lugar ang lahat. We should all move on. Hindi ko mo yan nag-click, lagi mong uulitin. Kasi ang pagkiklik ng isang bagay, may tama ring timing. People change, the world changes, so ang mga ginagawa din natin patuloy na umaandar. We should not sit on past accomplishments. We should not be tempted to repeat our successful activities hanggang magasgas ng magasgas. Philippians 3:13, my friends, I don't feel that I had already arrived, but I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Ang daming pwedeng application yan. Kung artist ka, may na-develop kang style, tapos nag-click, ang daming bumibili, don't feel that you have arrived, na yun na lang talaga ang destination mo, at hindi ka naalis doon. That's why many progressive artists are not comfortable with very commercial artists who never live their style just because it sells. Ganon din sa spirituality. Pati ang ating pag-unawa ng isang bagay dapat umaasenso. Kung ang pag-unawa mo sa isang verse 10 years ago, the same 5 years ago, the same now, nasan yung changing from glory to glory? At tayo din naman mga tao, dapat bukas ang isip natin sa umaasensong kaisipan sa paligid. Handa tayong makarinig ng mga bagong kaliwanagan, mga bagong hugis at anyo ng katotohanan na nakabase sa iisang verse din naman. Dahil palalim ng palalim, palawak ng palawak ang pagkaunawa natin sa mga espiritualidad na ating minimithing makamit. So sabi niya, I forget what is behind. Kahit pa successful yung ministry, hindi ako matetempt na laging ulitin ng ulitin. Kailangan kasi may iba naman. Tayo noon, gumagawa tayo ng mga pistang Kristiyano. At ito'y talagang lumaki ng lumaki. Napakarami umaatin. Pero alangan man gano'n na lang gawin natin. Lumaki na tayo ng lumaki. Every year may temptation. Alin kaya ang mas magandang pista? Ano kaya ang mas bonggang pista? Alin ang mas malaking pista? Alam niyo yung kwento tungkol sa palaka na nagpalaki ng sarili niya, naghangin, tapos sumabog na siya. So what we did? We stopped it.
At sinabi natin, mga daughter churches na natin sa mga probinsya, kayo yung magbista. Gumawa tayo ng mga pabasang Kristiyano, alam naman taon-taon, yun na lang. Kailangan ma-reinvent. It must go to another level of consciousness. At pwedeng yung ganong basic, fundamental, ituloy ng mga daughter churches natin, nagsisimula pa lang sa ganong klaseng consciousness. You cannot keep repeating yourself and use the same trite formula as if you are in business. Kailangan umaasenso, lumalago ang espiritualidad. Personally and corporately as a church. We should move on and do more for others. Hindi doon na lang nang doon naglilingkod dahil click ka doon. Kailangan lipat. Marami kasing nangangailangan pa. We should seek new beneficiaries, new people to serve. So sabi, 1 step backward, 2 steps forward. Quiet time might seem a step backward. Mukhang sayang ang oras. Nagmamadali po ako, wala na akong oras magdasal. Hoy, lalong dapat kang maghabaan ng dasal mo. Kasi sa iyong daming gagawin, isang pagkakamali lang yan, maaaring masira yung buong araw, ang laki ng damage, mas marami kang gagawin, mas magdasal ka. Hindi pwedeng, busy po ako ngayon, wala akong time mag-pray. Abay, lalo mo dapat isingit kasi busy ka pala, mas nangangailangan ka ng grasya ng Diyos. Hindi mo pwedeng baliwalain. Aloneness with God gives balance for our immersion in the crowds. Quiet time gives balance for our noisy time, which is the majority of what we do. Being alone with God, praying to God, recharges our spirit. Doing less allows us to do more. Kaya sinabi natin, kunwari, 1 step backward, but actually 2 steps forward yan. Give God space. Kailangan may space. Magpapasya kayo, mahalagang desisyon, pray first. Napaka-urgent, talagang napakahalagang desisyon, pray first. Seek the prayer support of other people who are spiritual. Make sure you have enough quiet time and aloneness, especially if you're a busy, fruitful, and active person. Hindi sapat, mga kapatid, na meron kayong prayer warriors, so to speak. Minsan makaka-receive ka ng text, "My dear prayer warriors, please pray for me." Ha? Warrior mo kami? Ikaw pala ang general, kami ang mga private. Minsan na-abuse natin yung concept na yan. Diba? May mga dear prayer partners, tapos yung palang tao na yon, pasa lang ng pass, forward ng text, siya hindi na nagpe-pray. When you ask people to pray, remember 2 things. Pray for them also. And number 2, make sure you are the first one to pray about what you want them to pray for. Gusto mo ipag-pray ka nila na gumaling, ikaw muna yung mag-pray, at ipag-pray mo rin sila. Prayer is a two-way street. Kaya nga, may Diyos, may tao, two-way, no? At ganoon din sa pakikipag-pray with other people. Huwag ka lang utos ng utos sa iba na ipag-pray ka. Ipag-pray mo rin sila. Sa katunayan, sa pagpe-pray ng isang tao, kung siya man ay nalalayo sa Diyos, bawat saglit ng panalangin, humahakbang siya palapit at pabalik sa Diyos. Kung siya ay spiritually lost, tinatamad, nanlalamig, tuwing nananalangin siya, nagiinit siya muli. Kaya lalong-lalo ka manalangin kung wala ka sa mood. Lalong-lalo ka manalangin kung parang ayaw mo na manalangin. Dahil parang sakit yan. Yung halos parang gusto mo nang bumigay dahil naiiba na yung takbo ng iyong katawan at isip, lalong dapat kang lumaban. Kaya yung mga nababagok, dinadala sa ospital, ginigising, huwag ka matutulog. Kasi ang temptation bumigay, matulog. Pero pag natulog ka, baka hindi ka na magising. Lalo ka dapat manalangin pagka parang nakakatulog yung espiritu mo. The less you want to pray, the more you need it. And it is important to be prayerful. Lalo pag maraming umaasa sa iyo. Charge, recharge, reconnect with the divine source of all power. Pag wala kang bunga, lalo naman na dapat ka manalangin. At pag mabunga ka, kailangan mong manalangin para hindi ka malasing. Put devotion, put prayer, put meditation and quiet time
in your life. And if it was there once upon a time, put it back there again. Improve on your private time with God because it is your source of power. It is your source of inspiration. Mga creative people, mga decision makers, pag hindi nyo malaman ang gagawin at kahit sa palagay nyo alam nyo na, manalangin kayo sa gabi. Subukan nyo to, talagang it works. Manalangin kayo ng taimtim sa gabi bago kayo matulog. At sabihin nyo sa Panginoon, Lord, bukas po paggising ko, nawa ilagay nyo sa isip at puso ko ang inyong sagot, ang inyong payo, ang inyong turo, ang inyong direksyon. Tapos matutulog kayo ng payapa at asahan ninyo na diringgin nyo ng Diyos. Meron kayong desisyon na gagawin, mahirap gawin yung desisyon, manalangin kayo sa gabi na bukas, bigyan kayo ng guidance. Meron kayong mahalagang kailangang pasya, huwag munang magpasya, manalangin muna. Yung ilang minuto ng pananalangin is worth all the hours, the days, and the years of rectifying a wrong decision. Kaya napakahalaga ibalik ang panalangin. Keep improving on your devotions. Kaya actually yan, hindi one step backward. Praying is many steps forward. Ama namin, salamat na lang po because you're only a prayer away. Salamat nagkakatipon-tipon kami para balikan ng isang napakasimpleng bagay at katuruan ang manalangin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagkakaroon na ng mga pagkukulang. At salamat sa iyo, pinupuri ka namin para sa bawat isang talagang napakabunga ng prayer life. Ang dalangin namin, dagdagan nyo pa because room for improvement is the biggest room in the world. And we can always grow from glory to glory. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, magpag-grade tayo sa Espiritu ng Diyos about our prayer life. Kung mababa, taasan. At kung mataas, taasan pa. Lord, ipakilala nyo sa amin, ipaalala ang pangangailangan namin sa pribado, tahimik na pananalangin. Be alone with God for a while and be blessed. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang One Step Backward.
isang spaghetti ng Pilipino? Yung spaghetti naman talaga, maasim yan eh. Sinisikmura naman ang Pilipino kung kakain nun. So anong gagawin niya sa spaghetti? Tatamisan niya, ibabagay niya sa kanyang panglasa. Akala ng mga tao, westernized ang Pilipinas. No. Westernization is just a thin veneer. When you scratch on that very thin surface, you will find the indigenous Filipino alive and kicking. Tulad ng spaghetti. Iniiba natin ang mga dumarating. Pinababagay natin sa ating panlasa. And it is a tool to survive. And sometimes not only to survive, but also to prevail. So, gusto nating matamis ang spaghetti, tamisan. Pinoy eh. Pagmamahal mo sa akin o kahirap malirik, dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao, ang pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi na nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig.
buhay ko'y maiayos, at sa mga tukso tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.